Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ang ika-6 na kabanata. Niyakap agad ni Manuel si Selena pagbukas ng pinto. Pagkatapos ay hinalikan niya ito sa mga labi. Wala siyang pakialam kung may mga kapitbahay na nakatingin sa kanila. Gusto niyang iparating sa mga yon na sa kanya lang si Selena. Pagpasok nila sa loob ay nagsalo uli sila sa isang kaligayahan na tanging mga katawan lamang nila ang makakapagbigay. Pagkatapos ng isang mainit na sandali, ay nagyakap sila ng mahigpit. Manuel, darating na sa Martes sa mga magulang ko. Natatakot ako, nag-aalalang sabi nito. Hinaplos niya ang pisngi nito. Magtiwala ka sa akin. Wala kang dapat ikatakot. Siguradong isusumbong ako ng mga kapitbahay namin kina Itay. Inilapat niya ang isang hintuturo sa mga labi nito. Trust me, baby. Hindi kita pababayaan. Niyakap uli niya ito ng mahigpit. Hindi ito kumibo. Isiniksik nito ang katawan nito sa katawan niya. Isasama na kita sa bilya pag uwi ko mamaya. Aayusin natin ang opisina ko. Masuyong sabi niya. Sige. Basta ba bukas magsisimula ang sweldo ko? Pagbibiro niya. Walang problema. May interes pa. Paanas na sabi niya. Hindi pa sumisikat ang araw nang gisingin ni Manuel si Selena. Sabay silang naligo. May mga tao na sa kalsada paglabas nila ng bahay. Siguradong si Selena na ang pinag-uusapan ng mga ito. Obvious na obvious kasi na sa bahay niya natulog si Manuel. Habang tinatahak nila ang daan papunta sa bilya, ay inihilig niya ang kanyang ulo sa balikat nito. Napangiti siya nang halikan siya nito sa ulo. Alam niya na binibigyan siya nito ng assurance na wala siyang dapat na ipag-alala. Yumakap siya rito. Mahal na mahal niya ito at bahala na ang bukas para sa kanila. Ang sabi ni Manuel ay natutulog pa ang mga magulang nito pagdating nila sa bilya. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay nakapasok siya sa loob niyon. Bawat sulok niyon ay nagpapakita ng karangyaan. Nakadama siya ng panliliit sa sarili. Nagulat siya nang hilahin siya nito paakyat sa hagdan. Ang akala niya ay pupunta sila sa opisina nito. Natutok niya ang bibig dahil silid pala nito ang pinasok nila. Niyakap at pinaghahalikan agad siya nito. Don't you know that I keep on dreaming of making love with you inside my room? Namamaos sa tanong nito. Oh Manuel, muli siyang nagpaubaya rito. Nakita ni Selena, napilyo ang mga ngiti ni Manuel habang pasulyap-sulyap ito sa kanya. Nasa loob sila ng opisina nito. Ang akala niya ay napakaraming aayusin nila doon pero wala naman pala. Napakaayos at napakalinis ng opisina nito. Ilang oras na silang nagkukulong sa silid na yon. Wala silang ginawa kundi maglambingan. Manuel, nakakaya sa mga magulang mo, ani niya. Lumuwas sila sa Maynila kanina. Tulog ka pa kanina kaya hindi na kita naipakilala sa kanila. Sabi nito habang patuloy ito sa paghalik sa mukha niya. Hinampas niya ito sa braso. Nilinlang mo ko. Sabi mo, mag-aayos tayo ng opisina mo. Nag-aayos naman tayo, hindi ba? Ayaw mo ba sa ginagawa natin ngayon? Nanunod yung tanong nito. Gusto. Gustong gusto. Mahal na mahal kita, Manuel. Namumungay ang mga mata na sabi niya. Pumaibabaw ito sa kanya. Mahal na mahal din kita, Selena. Mula sa araw na to, hindi na tayo magkakalayo. Iniwan muna ni Manuel si Selena sandali sa silid niya.
Kinatok niya si Rodel sa kwarto niya. Alam niyang nahagip ng tingin nito si Selena na mahimbing na natutulog sa kama niya. Marahil ay nauunawaan nito ang sitwasyon nila, kaya nagpatiuna na itong bumaba sa sala. Pare, kanina pa kita kinokontak pero hindi kita makausap. Bakit naka-off ang cellphone mo? Tanong agad nito. Bakit ka tumatawag? Kulang na ang mga materyales sa construction. Kailangan nating umorder agad ng mga semento at mga bakal para hindi mahinto ang trabaho. Etong mga kailangan, iniabot nito sa kanya ang listahan. Binasa muna niya yon. Pagkatapos ay tumango siya. Sige, itawag mo na ang mga to sa mga supplier natin. Akala ko ba'y naka-schedule kang bumisita sa site ngayong hapon? Tanong uli niya. Umiling siya. Hindi na muna ako makakapunta roon. Seryoso ka ba sa ginagawa mo? This is the first time na nagdala ka ng babae sa bilya at pinapasok mo pa sa silid mo. I've never been this serious in my entire life. Ngayon lang pare, pagdiriin niya. Pero maaaring maputol ang pagkabinata mo. Narinig ko sa ilang mga tauhan natin na taga Pura Batya. Doon sa bahay ni Selena ka raw natutulog. Kayong usap-usapan ngayon doon. Sigurado raw na pagdating ni Mang Erning sa Martes, kakastiguhin nito ang anak. Dapat mo raw panagutan ang anumang mangyayari sa inyo ni Selena dahil hindi papayag ang mga magulang niya na maagrabyado ang anak nila. Sa mga sinasabi mo, lalong tumibay ang desisyon ko na hindi na pauwiin si Selena sa bahay nila. Are you insane, pare? Malaking gulo yun. Pag nagkataon, walang gulong mangyayari. Dahil handa akong pakasalan si Selena. Matatag na deklara niya. Tinignan siya nito na tila hindi makapaniwala. Hindi ko kayang mawalay sa akin si Selena. Kahit isang gabi, hinahanap-hanap ko siya. Baka nabibigla ka lang. Ilang araw mo pa lamang siyang nakikilala. Maybe it's just an infatuation. Or last. Matagal na siyang kilala ng puso ko. At hindi ako nabibigla. Siya ang babaeng matagal ko nang hinahanap. Namayani ang katahimikan sa kanilang dalawa. Hindi ako tumututol sa relasyon ninyo pero dapat mo siyang iuwi. You must consider your parents. Baka hindi sila pumayag sa gusto mong mangyari. Pangalawa, baka sumugo dito si Mang Erning. Haharapin ko silang lahat. Buo na ang desisyon ko at wala nang makakapagpabago roon. Umiling-iling ito. I really can't believe it. Grabe ka palang ma-inlove. Kung hindi lang kita kaibigan, baka masabi kong nasisira na ang ulo mo dahil sa pag-ibig. Siguro nga, nababaliw na nga yata ako. Hindi ko makontrol ang isip at katawan ko. Hindi na uli nag-comment ang kaibigan niya. Maya-maya ay tungkol sa negosyo ang pinag-uusapan nila. I'll go ahead pare. Mukhang wala sa pinag-uusapan natin ang isip mo eh. Nasa loob yata ng silid ang imahinasyon mo. Natatawang biro nito. Natawa siya. Kilalang-kilala siya nito. Wala siyang pwedeng ipagkaila rito. Pag alis nito ay nagmamadali siyang bumalik sa silid nito. Gusto niyang matulog habang yakap ang malambot na katawan ng kanyang kasintahan. Napangiti si Selena pagdilat niya. Ang gwapong mukha ni Manuel ang nabungaran niya. Maingat siyang bumangon upang hindi ito magising. Nagulat siya nang bigla siya nitong pinigilan sa braso. Where are you going? Pupungas-pungas sa tanong nito. I need to go home now. Nakakahiya kung aabutan pa ako ng parents mo dito. Nag-aalalang sagot niya. Bukas pa ng gabi darating sina mami at daddy. At saka, wala kang dapat ipag-alala sa kanila. Ayaw mo ba akong makasama?
Malambing na tanong nito. Kung maaari lang sa araw-araw na ginawa ng Diyos, kasama kita lagi. Hinaplos niya ang pisngi nito. Kung ganon, mula ngayon, dito ka na lang sa tabi ko. Hinila siya nito papalapit dito. Nagkatawanan sila nang mabuwal siya sa ibabaw nito. Wala siyang nagawa kundi sumunod sa nais mangyari nito. Tila hindi ito nag-aalala sa sasabihin ng mga kasambahay nila. Ipinakilala siya nito sa mayordoma na mga ito pagbaba nila para maghapunan. Nakasabay rin nila sa hapunan si Rodel. Labis ang kasiyahang nadarama niya nang ipakilala siya ni Manuel dito bilang misis nito. Heto ang lahat ng ire-record mo. Unahin mo ang transaction sa Villarama Mall. Sa ngayon ay fully booked na ang mga space for rent. Yung iba ay fully paid na at yung iba naman ay kaunti na lang ang balance. Makikita mo ang lahat ng mga official receipt ng MB sa envelope na to. Heto ang voucher at purchase order ng materials na ginamit sa construction. Nakalagay sa kahon na blue ang lahat ng iba pang supporting papers at mga transaction. Manual ko bang ire-record ang mga to? Tanong ni Selena kay Manuel. Masigla-sigla ito habang tinuturuan niya kung ano ang dapat gawin sa opisina. May iba ka bang alam na paraan kung saan mas madali ang trabaho? Masuyong tanong nito. Napakasarap namang maging boss. Mabait at malambing na. May libre pang halik tuwing nagtatanong siya. Meron. May software ako ng mga integrated accounting sa bahay. Sa pamamagitan ng integrated accounting software ay makakatipid tayo ng oras. All I need to do is to journalize the transaction. Tapos ay ang software na ang gagawa ng financial statement. Ngumiti ito. Okay, let's buy the original software on the net. Pumwesto ito sa harap ng computer. In just a few minutes, may software na sila. Alam mo, 200 pesos ang pirated software niyan. 2 linggo kong pinag-ipunan ang pambili noon tapos ilang minuto lang, nakabili ka na ng original. From now on, kung ano ang gusto mong bilhin, sabihin mo lang sa akin at ibibigay ko sa'yo. Masuyong sabi nito. Hindi mo naman ako kailangang bilhan ng kahit na ano eh. Ang importante, mahal mo ko at hindi ka magsasawa sa akin. Malambing na niyakap niya ito. I love you, Selena. Just trust me. Namumungay ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Lumayo siya rito. I need to keep my distance during office hour. Dahil kung hindi, pareho tayong walang matatapos na trabaho. Tumawa ito ng malakas. Okay, baby. Iiwan muna kita rito. Makikipag-meeting muna ako sa mga trabahador. Tapos ay bibisitahin ko ang mall. Promise, sabay tayo magla-lunch. Hintayin mo ako ha. Binigyan siya nito ng isang makapugtong na hiningang halik bago umalis ng bahay. Nalibang si Selena sa pagtatrabaho, kaya hindi niya namalayan ng oras. Kung hindi pa tumunog ang intercom, ay hindi pa niya malalaman na malapit na palang magtanghalian. Napangiti siya. Malapit nang dumating si Manuel. Ma'am, may dumating pong bisita si Sir Manuel. Pagbibigay alam ng gwardiya mula sa kabilang linya. Sino raw po? Si Ma'am Senya po. Siya po yung bisita ni Sir Manuel nung isang araw. Natigilan siya. Ito ang babaeng nakita niyang kahalikan ni Manuel sa kamalig. Bigla siyang nag-alala. Ano ang sadya ng babaeng yon? Sige po. Patuloyin niyo na siya. Malapit na pong dumating si Sir Manuel. Nawala na siya ng ganang ipagpatuloy ang trabaho. Hindi siya mapakali sa loob ng opisina, kaya ipinasya niyang lumabas at harapin si Sinya. Mahal niya si Manuel at hindi siya papayag na maagaw ng babaeng yon ang nobyo niya. Ayon sa kawaksi ay naroon daw si Sinya sa hardin. Natanaw nga niya ito. Kausap na nito si Manuel at mukhang may pinagtatalunan ang mga ito. Agad siyang nagkubli.
Gusto niyang marinig ang pinag-uusapan ng mga ito. Bakit pakiramdam ko? Para mo kong tinataboy palayo. Umiiyak na sumbat ni Sinya. From the very start, I already made myself clear to you. I don't want commitment. Pero anong ibig sabihin na nangyari sa atin sa Hong Kong? We made love many times. Did I fail to meet your expectation? Don't pretend as if ngayon mo lang ginawa ang ganong bagay. Tila napipikong sagot ni Manuel. Pero iba ka. Dahil mahal kita. Hindi mo ako mahal. Karangyaan ko lang ang gusto mo. No, Manuel. Aaminin ko. Marami na rin akong nakarelasyon. Halos lahat ay may mga may kaya rin. Ang iba nga ay mas mayaman pa sa'yo. Pero hindi ko naramdaman ang ganitong damdamin sa kanila. Handa akong tumigil sa pagmumodelo. O magbuntis kahit masira ang katawan ko, mabigyan ka lang ng anak. Kahit mabigat ang loob ni Selena kay Sinya, parang nais niyang maawa rito. Marahil ay dahil kapwa niya babae ito. Ipinasya niyang bumalik na lamang sa opisina. Nalulumong umupo siya sa sopa. Umaalingaw-ngaw ang pandinig niya ang sinabi ni Manuel na ayaw nito ng commitment. Niyakap niya ang sarili. Matagal niyang pinapangarap na lihim si Manuel. At ngayon, napakalalim na ang damdamin niya para dito. Paano niya tatanggapin kung isang araw ay hihiwalayan siya nito dahil ayaw nito ng commitment? Magiging kagaya rin ba siya ni Sinya? Naihilamos niya ang mga palad sa kanyang mukha. Baby, is there any wrong? Bigla siyang nag-angat ng paningin. Hindi niya namamalayang nakapasok na pala sa opisina si Manuel. Lumapit agad ito sa kanya. Biglang nawala ang lahat ng alalahanin niya pagkakita niya sa nag-aalalang mukha nito. Hindi niya napigilan ang sarili at niyakap niya ito. Hey! Natatawang gumanti ito ng yakap. I miss you. Isinubsob niya ang mukha sa leg nito. And I miss you more. May dala kong pasalubong sa'yo. Iniabot nito sa kanyang isang supot ng mansanas. Wow! Alam mo, paborito ko to. Natutuwang sabi niya. Alam ko. Palagi kasi ako nakakita ng mansanas sa tabi ng kama mo. Halika na sa dining area. Inakbayan siya nito. Hinihintay niyang sabihin nito ang tungkol sa pagbisita ni Sinya, pero mukhang wala itong balak na banggitin yon sa kanya. Muling umalis si Manuel pagkatapos ng tanghalian. Ipinagpatuloy naman ni Selena ang trabaho niya. Mas napadali ang mga ginagawa niya dahil na rin sa tulong ng computer. Subsob ang atensyon niya sa computer nang bigla na lamang may tumakip na mga kamay sa mga mata niya. Naamoy niya ang panlalaking pabango nito. Manuel! Manuel! Bulalas niya. Natatawang hinawakan niya ang mga kamay nito. Niyakap siya nito. Time's up. It's past 5 already. Baka magbayad pa ako ng overtime niyan. Pagbibiro nito. Ikaw talaga? Kinurot niya ito sa tagiliran. May dala kong pansit at siopaw. Halika na sa pool. Doon ko pinahanda ang pagkain. Baka tumaba ako niyan. Di ka tataba. Dahil extreme ang exercise natin sa gabi. Nabulong nito. Nag-init ang mga pisngi niya. Pilyo! Hinampas niya ito ng mahina sa balikat. Tumatawang hinawakan siya nito sa kamay at hinila palabas ang silid. Pagdating nila sa pool ay nadat na nila si Rodel doon. Masaya nilang pinagsaluhan ang dalang pagkain ni Manuel. Unti-unti ay naging is na rin siya sa kaibigan ng kanyang kasintahan. Naramdaman niya na isa tong mabuting kaibigan at mukhang loyal ito kay Manuel. Nahihiya siya rito dahil alam niyang hindi lingid dito
Nasa kwarto ni Manuel siya natutulog noong nagdaang gabi. Ngunit dahil sa labis na pagmamahal niya sa kanyang kasintahan, ay nilunok na lamang niya ang nararamdaman niya. Manuel, uuwi nga pala ako ngayon. Baka kasi maagang dumating sina Itay bukas. Hindi ito sumagot at tinignan lang siya. Muli itong bumaling sa kaibigan at itinuloy ang pakikipagkwentuhan. Napansin niya na gumuhit ang pag-aalala sa mukha ni Rodel pero madali ring nawala yon. Pagkatapos nilang kumain, ay pumasok na si Rodel sa bahay. Niyaya siya ni Manuel na maglakad-lakad sa magubat na parte ng bilya. Papadilim na, kaya nakaramdam siya ng takot. Mataas ang mga punong kahoy at alam niyang nakauwi na rin ang mga trabahador. Manuel, hindi ka ba natatakot maglakad dito? Nag-aalalang tanong niya rito. Umiling ito. Hindi, bata pa ako. Palagi ko nang ginagawa to. Napapalo pa nga ako noon ni Daddy dahil sa katigasan ng ulo ko. Kinabig siya nito palapit dito. Bakit? Natatakot ka ba? Lumingali-nga siya sa paligid. Nakatayo sila sa isang liblib na kakahuyan. Madilim na. Naaninag lang niya ang kasintahan dahil sa kaunting liwanag na nagmumula sa buwan. Naririnig niya ang lagaslas ng talon sa di kalayuan. Oo, madilim na kasi. Shh! Wala kang dapat ikatakot kapag kakasama mo ko. Mapusok na hilanlikan siya nito habang ang mga kamay nito ay naglulumikot sa katawan niya. Manuel! Nanlaki ang mga matang saway niya. Hindi niya ma-imagine na aangkinin siya nito sa kakahuyan. Ngunit parang wala itong narinig. Lalo pa itong naging masigasig sa ginagawa nito hanggang sa matangay na rin siya ng kapusukan. Naging sunod-sunuran siya sa nais na mangyari nito. Pagkatapos siyang angkinin nito sa kakahuyan, ay muli silang bumalik sa bilya. Sa sariling silid nito, pinagpatuloy nila ang pagpapadama ng walang kapantay na kaligayahan sa bawat isa. Mag-uumaga na nang payagan siya nito na makapagpahinga. Nakatulog silang magkayakap at may ngiti sa mga labi. At dito na po natatapos ang ika-6 na kabanata. Nawa po'y patuloy pa rin po kayong umabang sa susunod pang episode ng aking kwento. Thank you for watching and God bless all.